Ngayon, pwede na natin tanggalin yung breaker plate. Yan. Agoy! Santa Maria Elementary School. Hala, kaya pala hindi nag-advance. Nilagyan ng alambre. Patay tayo dyan. Ano ba naman, nadali na naman ni Mang Kanor. Magandang araw mga kapatid. Welcome po sa aking channel. Ito po yung ating gagawin sa loob na siguro po mga 2 hanggang 3 araw. Isa pong Daihatsu Shirade G11 engine. Ang issue po niya mga kapatid is singaw na yung carb niya. Ang lakas na ng throttle shaft plane. Tapos po yung kanyang distributor, chinek namin ng may-ari, wala sa timing. Tapos hindi gumagana yung kanyang mga advancer, manifold at vacuum advancer. Mababa po yung kanyang engine vacuum, nasa mga 12 lang po ata, ganyan, o 13 lang po yung engine vacuum nya. Tapos yung pangit ng idle nya na kung hindi mo itataas, hindi pipino. Tsaka ito, pag tinatakpan mo to, mas lalong gumaganda yung idle nya, indication na singaw na yung carb. So sa malamang kailangan natin palitan tong carb. Ang gagawin ko, tanggalin ko tong carb na to, sasalpakan ko siya ng ng 5K carb. Tapos ito po yung ating distributor, stack up ang distributor. Ayan, pag niro-rotate mo, ayan tigas, hindi lumalaban yung spring. Ibig sabihin niya stack up yan. Kaya hindi gumagana yung kanyang mechanical advancer. Tapos ito pa problema, yung vacuum advancer talagang sira na. Tinesting namin, nilagyan namin ng manifold vacuum, walang response. Kaya trabaho natin sa ating distributor is ating pong i-overhaul para malubricate yung cam at shaft para gumana yung kanyang mechanical advancer. And then kakatayin natin na to. Wala nang mabibili na vacuum advancer. Kakatayin natin to para gumana yung kanyang mga vacuum advancer. O yan po mga kapatid. So mga ilang araw ito, magkakaroon po tayo ng tinatawag na, tawagin na natin Shirade serie. So everyday magpo-post po ako ng update tungkol dito sa sasakyan na to. Ang una po natin gagawin is i-compression test muna po natin tong makina. Baka lambog na, alam niyo naman, matagal na tong makina na to, baka mabaksak na yung niya, kanyang compression. Kung kailangan ng ipa-rebuild, ipa-rebuild na natin pag mababa na sa limit yung compression. Number 1, 125, 130, 135, 139. Pala 140.
cylinder number 2, 155 or 156, ganyan. Cylinder number 3, 145. Para lumuwag-luwag ng konti ang ating makina, tanggalin na natin yung ating carb tsaka yung battery. Ayan, tanggalin natin yung carb, tanggalin natin yung battery. Next, kailangan natin hugutin yung distributor. Pero bago natin hugutin yun, kailangan nakaset yung mga timing yan, kasi hindi naman naka-spline gear yung ating distributor. Kaya dapat iset natin yung ating, kailangan yung makina naka top dead center, cylinder number 1, compression stroke, bago natin hugutin. Set natin sa top dead center ang cylinder number 1. Set tayo ng top dead center using yung vacuum gauge. Ayan, okay na sa ating vacuum gauge. Tapos yung ating mark, nakita nyo yung mark na yun, ewan ko nakita, ayan yung mark na yun, nakatapak dito. Ayan, tapat siya. And then kung makikita nyo yung dito, ayan, pag-define natin, tignan nyo ayun, yung mark doon, tiny. Kailangan nakatapat siya doon sa kabila, parang square, parang gatla, katapat yung ating kulay na puti na mark. Okay, ngayon pwede na natin tanggalin yung distributor. Okay,
Bukan na natin baklasin tong ating distributor. Natin yung panser. Good. Yun. Tapos ito. Anong 8. Yan. Tanggalin natin tong contact point tsaka yung breaker plate. Baka na 7. Maluwag. Next ito. Pili natin to. Ayan. Tapos tong grease stopper. Wala na tayong screw. Ganito. Yun, kaya natin tanggalin yung breaker plate. Yan. Agoy! Santa Maria Elementary School. Hala, kaya pala hindi nag-a-advance. Nilagyan ng alambre. Patay tayo dyan. Ano ba naman, nadali na naman ni Mang Kanor. Ayan. Ay, ano kaya to? Buti na lang nakahanap ko ng spring, yung pang 4K. Ito, kunin ko yung isa. Yan, para pares na. Yan, yung dalawang yan. Sana mag-fit dun sa distributor ng pang-sherry.
linisin natin to ng ano, cotton buds tsaka lacquer thinner. Yun, lacquer thinner. Yan, ang dumi, oh. Yan. Ganyan ako maglinis ng cam. Ulitin nyo lang yung proseso hanggang malinis na, wala nang kalawang yung cam. Okay, nalinis natin tong cam. Ito namang shaft, ayan, malinis na rin. Loob, malinis na rin. Ayan, maputi na. Okay, buuin na natin. Okay. Una, grasa. Ayan mga kapatan, mahalaga na nalulubricate ang cam at saka ang shaft. Siguro every 3 years, ganyan. Okay, ito na, lalagay na natin yung cam. Baby number, ito yung number. Yeah, ano ba? Ito. Yan. Yan. Kaya nagtataka ako sa mga ibang video na kaganyan. Yung ito, nang hinugod ko nakaganyan ng ano niya, position niya. Ito, kaya pala. O yan, ganyan. Lagay na natin yung screw. Babaw. Ayan. Higpitan nyo ito mga kapatad. Kailangan mahigpit yan. Kailangan ibitan nyo ito ng vice grip. Mahigpitan. Okay. Ito na yung spring. Dito yung matigas. Dito yung matigas. Doon yung malambot. Ayun. Ako. Salamat sa Diyos at ano. Pwede siya pang 4K na ano, pang 4K na spring. Ay, salamat sa Diyos, meron akong sira na ano na distributor ng pang 4K. Doon tayo nakakahoy ng ano, spring. Ayan, ipakita natin. Kumuha lang ko ng long nose. Hindi lang dapat na yung mga spring na ilalagay natin, kailangan siguraduhin nyo na nakayapos yung spring dyan sa may poste na yan, dalawang poste na yan. Pag hindi nyo hinigpitan yan, bibitaw yung spring. Yan, ganoon din dito. Ito okay lang, isa nakalus na ganyan, pero ito dapat may higpit yan. Yan, nahigpitan na natin to. Lalagay na natin yung kanyang grease stopper. Nakita ko na rin yung grease stopper nya. Yan, yung malang dyan. Yan. Okay na. Kapitan natin to. Ayan, oh. Mayroon ng mechanical advancer, oh. May spring action na, oh. May spring, yan. Hindi na stack up, gumagalaw na yung ano, gumagalaw na yung weight sa loob, oh. Gumagalaw siya. Yan. So gumagana na yung mechanical advancer nya. Wala nang alambre. Okay, iinisin natin yung breaker plate.
Yan, linisin na lang natin to. Puro punasan na lang ng basahan. O yan, malinis na. Kato. Okay. Yan, malinis na. Okay. Lagay tayo ngayon ng bulitas. Bago tayo maglagay ng bulitas, lalagay muna tayong grasa. Yan. Yan. Susunod, itong dalawa yung bilog na to, isang malaki, isang maliit. Ang ilalagay natin to. Yan, ilagay natin doon. Huwag mo nyong ilalagay ito, yung malaki doon. Kanina, yung binaklas ko baligtad pala, kaya hindi umiikot ng maayos yung breaker plate. Hindi ko nagfa-function ng maayos. Baligtad ang kabit. Ito nakalagay dyan. Ito dapat nasa ilalim. Ito yung nasa ibabaw. O, ngayon, itatama na natin. Ay, maliit dito. Yan. Saka natin lalagyan ng mga bulitas. Ano ba to? Ako. Lagyan natin ng bulitas. Ano ba? Lagay lang ng lagay hanggang sa mapuno. Ayun. Oh, teka, sandali ha. Ibababa ko na ng konti mga kapatid at baka kung saan magpatak o mahulog. Yan, ganyan para may nakasahod. Ano kaya yung bulitas nito? Wala, hindi ko na nabilang. Wala, natat na eh. Natat na matapos. Excited na akong mapandar to. Wala na ba? Yung meron pa pala. Maganda talaga pagka meron kang magnet eh. Mapapakinabangan mo. Uy, nahulog na naman. Yan na lang, may sahod. Yun, nahulog na naman. Okay. Wala na. Ayun. Tapos na rin. Okay, patong na natin to. Yan. Yan ang tama. Ngayon, lagyan natin yung mga lock.
side para balanse. Yan. Yan. Ngayon, paikutin nyo ng paikutin. Yan. Hanggang sa lumabas yung excess na grasa. Ayan, may mga excess na yan. Kita nyo mga kapatid ko, kung tama yung kabit mo ng breaker plate, hindi nakalabas yung mga bulitas. Kanina nakaluwa yung mga bulitas eh. Tsaka ngayon, ayun oh, isang daliri ko lang oh. Napapagalaw ko na siya. So kayang-kaya na siyang hilahin ng vacuum advancer. Ayan. Smooth na siya oh. Kahit isang daliri lang oh. Magalaw siya. Ayan. Kita nyo, walang lumalabas ng mga buli-bulitas oh. Smooth na siya. Okay, kabit na natin dito. May 4 na kanto yan dito, 4 na kanal. Doon nyo itatapat yung 4 na lock. May isa. Ayan. Tapos, okay. Puro natin. Ito, nakaganyan siya. Ganyan. Ito yung ilang po nakaganyan yun. Yung uno dito nakatapat. Ganyan. Lagyan natin. So yung isa na mahaba dito. Dito siya. Ganyan. Ayan. Ayan tayo ng screw. Tapos, yung screwdriver. Ayan. Ayan. Tapos ito isa siya ito dito. Ayan. Okay, medyo ulit. Yan. Kita nyo ng maayos. At ngayon may impact pa to eh. Kasi lumuluwag yan dahil sa vibration. Kabit muna natin yung ating vacuum advancer para ma-i-align natin yung mga wire.
So ito, tinanggal ko itong screw na yan, nilagay ko yon, yung wire na yan, ito ipitan ko. So ito dito meron dyang parang plastic, ito lagay natin palay niyan. Ayan. Lagyan natin ng konting grass. Hindi. Ayan, malagyan na nga para susunod na madali siyang tanggalin. Lang natin ganon. Yan. Yun. Mahigpit talaga siya. Palo para lumapat. Yan, lapat na. Okay. Itong contact, lagyan natin dito. Contact point, and then yung pamilyo to. Washer sa loob. Pala. Okay natin to. Yan. Ipit lang siya doon. Okay. Yan. Kapit na natin tong saan to? Ito, dito. Yan. Yan. Tapos itong back washer, then yung nut. Rotor. Bali nangyari na ngayon, binago ko siya eh. Ayan, nakaganyan siya eh. Kabit natin ng cap. Ayan. Ayan oh. Dati yung uno na andito sa gilid, ngayon nandito na. Kagaya na siya ng mga napapanood ko sa mga video. Mayroong mga iba kasi mga vlogger nagbablog sa Daihatsu. Shoutout nga pala kay Katornilyo. Ayan. Oo, ayan, parehas na kami. Dati nandito siya eh. Ito ngayon yung magiging number 1. Eh ito, ano ba to? Ito yung number 3. Number 3. Ito ngayon na magiging number 1. Oh, ayan, diba? Hindi magiging number 1. Ganyan. Next natin gagawin, papalitan na natin ng o-ring. Mga may liquid gasket na ganyan. Patay na patanggal ito. Naku, matigas na. Mukhang yun, naputol na nga. Naputol na siya. Punat na. Okay. So, linisin na lang natin to. Kaya hanap tayo ng kasukat na o-ring. Yan. Yan, maganda meron kang ganito eh. Isang set na ganito.
tayo. Ano ba ba? Ito ba? Palagay ko itong sangto. Kita nyo ba? Kaya dito. Ito. Ganyan. Ito. Ito na siguro. Yung next. Bukan natin. Yan. Spray natin siguro ng konting langis. Konting WD-40 para madali siyang may kabit. Okay. Ayan. Ayan. Bago na. Next natin gagawin is itong vacuum advancer. Gagawin natin, kakatayin natin siya. Papalitan natin yung diaphragm niya dahil sira, misingaw. Lalagyan natin siya na interior. Pero bukasan natin ituloy mga kapatid. Medyo pagod na ako. So, mga kapatid, see you tomorrow. Maraming salamat sa Diyos.